Karamihan sa mga tao ay naniniwalang dumarating ang yaman ng biglaan, parang swerte o isang malaking pagkakataong minsan lang mangyari. Pero ayon sa sinaunang karunungan ng mga Tsino, ibang-iba ang kwento. Ang tunay na yaman ay hindi nagmamadali. Tahimik itong dumadaloy, tuloy-tuloy, at para lamang sa mga taong ang kapalaran ay nakahanay upang tanggapin ito. Habang maraming Chinese zodiac signs ang dadaan sa pabago-bagong kita at pagsubok, 6 lamang ang papasok sa isang bihirang siklo kung saan ang pera ay hindi dumarating ng minsanan kundi patuloy na bumabalik. Hindi sa pamamagitan ng gulo o panganib kundi sa tamang tiyempo, matatag na pundasyon, at mga paghahandang hindi nakikita ng iba. Kung ikaw ay kabilang sa isa sa mga senyas na ito, hindi ito aksidente. Ito ay pagkakatugma ng iyong kapalaran. Madalas ay hindi nauunawaan ang tunay na kahulugan ng yaman. Maraming tao ang hinahabol ito ng maingay, pilit, at walang pasensya, pero nananatiling tila walang galaw ang kanilang buhay. Ayon sa sinaunang karunungan ng Chinese zodiac, ang kasaganaan ay hindi tumutugon sa pagkasabik o desperasyon. Tumutugon ito sa balanse, tamang tiyempo, at panloob na kahandaan. Kapag ang enerhiya ng isang tao ay umayon sa isang makapangyarihang siklo ng yaman, nagsisimulang dumaloy ang pera ng natural, walang pilit at walang tuloy-tuloy na pagkalugi. Hindi ito kwento ng biglaang panalo o tagumpay sa isang iglap. Ito ay tungkol sa tuloy-tuloy na yaman, ang uri ng kasaganahang dahan-dahang lumalago, nagbibigay proteksyon laban sa mga pagsubok, at nagtatayo ng matibay na seguridad sa paglipas ng panahon. Bagamat bawat zodiac sign ay dumaraan sa galaw ng pananalapi, ilan lamang ang nakapwesto upang tumanggap ng pangmatagalang katatagan sa siklong ito. Sa video na ito, sisilipin natin ang mas malalim na kahulugan ng pagkakatugma ng yaman at ilalahad kung bakit 6 lamang sa mga Chinese zodiac signs ang tunay na handang pumasok sa panahong ang pagsusumikap ay sa wakas nagiging pangmatagalang gantimpala. Paano gumagana ang wealth cycles sa Chinese zodiac? Sa karunungan ng Chinese zodiac, ang yaman ay hindi isang bagay na walang tigil mong hinahabol. Ito ay dumarating kapag ang ritmo ng iyong buhay ay umayon sa ritmo ng universo. Bawat zodiac sign ay dumaraan sa mga hindi nakikitang siklo, mga panahong sinusubok, naghihintay, natututo, at sa huli, tumatanggap. Kapag ang isang tao ay matagal na nahihirapan sa pananalapi, bihira itong dahil sa kakulangan ng pagsisikap. Mas madalas, sila ay kumikilos laban sa sarili nilang likas na tiempo. Ang mga siklo ng yaman ay parang mga panahon ng kalikasan. May mga sandaling kahit gaano kakasipag magtanim, walang aanihin. At may mga sandali rin na kahit maliit na hakbang ay nagbubunga ng malalaking resulta. Itinuturo ng Chinese zodiac na ang bawat sign ay may natatanging enerhiya na tumataas at bumababa depende sa mga siklong ito. May mga yugto na nakalaan para sa disiplina at pagtitiis. At may mga yugto rin na nilikha para sa paglago, mga oportunidad at gantimpala. Ang tuloy-tuloy na yaman ay hindi basta nagmumula sa swerte. Lumilitaw ito kapag natapos na ang mga aral. Kapag nasubok na ang pasensya. Kapag pinatibay na ang pagkatao. Kaya madalas napapansin ng mga tao na gumaganda lamang ang kanilang kalagayang pinansyal kapag tumigil na sila sa pagpipilit ng resulta. Sa puntong iyon, tapos na ang yugto ng pakikibaka at nagsisimula na ang yugto ng pagtanggap. Hindi tulad ng biglaang pera na kadalasang mabilis ding nawawala, ang yaman na dumarating mula sa tamang pagkakatugma ng mga siklo ay matatag. Dahan-dahan itong lumalago. Pinoprotektahan nito ang sarili. Lumilikha ito ng pangmatagalang seguridad sa halip na panandaliang saya. Ito ang dahilan kung bakit piling mga zodiac sign lamang ang nakikinabang sa mga tiyak na siklo, dahil ang kanilang enerhiya ay sa wakas nakasabay na sa daloy ng kasaganaan. Kapag naunawaan mo ang mga siklong ito, nagbabago ang lahat. Nauunawaan mo kung bakit minsan pakiramdam mo ay nasasayang ang iyong pagsisikap, at kung bakit sa ibang pagkakataon ay tila kusang dumarating ang mga oportunidad. Kapag ang siklo ay pumabor na sa iyo, ang yaman ay tumitigil sa pagtutol. Nagsisimula ka na nitong kilalanin. Ang 6 na Chinese zodiac signs na may tuloy-tuloy na yaman. Zodiac sign #1, Ox, yaman na itinayo sa pasensya at lakas. Ang Ox ay kailanman hindi nagmamadali. Habang ang iba ay humahabol sa mabilisang tagumpay, ang Ox ay kumikilos ng dahan-dahan, maingat, at may matibay na disiplina. Sa mahabang panahon, maaari itong maramdaman na parang hindi patas. Madalas makita ng Ox na ang iba ay mas mabilis kumita, mas madaling umaangat, at sumusugal sa mga bagay na tila agad nagbubunga.
Ngunit itinuturo ng sinaunang karunungan ng mga Tsino na ang ox ay hindi itinadhana para sa biglaang yaman, kundi para sa pangmatagalan at matatag na kasaganaan. Ginagantimpalaan ng siklong ito ang ox dahil sa tibay ng loob. Ang mga taon ng responsibilidad, tahimik na sakripisyo, at tuloy-tuloy na pagsusumikap ay nagsisimula ng magsama-sama. Dumarating ang pera hindi sa pamamagitan ng kaguluhan, kundi sa pamamagitan ng istruktura, pangmatagalang trabaho, matatatag na negosyo, posisyon sa pamumuno, o mga ari-ariang dahan-dahang lumalago. Ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang yamang ito ay ang isipan ng ox. Kapag nakamit na ang katatagan, ito ay mahigpit na pinangangalagaan. Para sa ox, ito na ang yugto kung saan ang pagsisikap ay sa wakas nararamdamang pinahahalagahan. Humihinto ang bigat ng mga bayarin. Ang ipon ay nagsisimulang lumago ng kusa. Ang yaman ay nagiging isang bagay na nanatili, hindi na basta nawawala. Zodiac sign #2, Dragon, kapangyarihan na nagiging kasaganaan. Taglay ng dragon ang likas na lakas, malinaw na bisyon, at matibay na kumpiyansa sa sarili. Ngunit hindi lahat ng siklo ay nagbibigay gantimpala sa tapang at lakas ng loob. Sa mga nagdaang panahon, maaaring naramdaman ng dragon na tila napipigilan, punang mga ideya, ngunit limitado ng maling tiyempo o pagtutol ng iba. Ngayon, unti-unti nang nawawala ang mga hadlang na yon. Sa siklong ito ng yaman, na-activate ang enerhiya ng pamumuno ng dragon. Dumarating ang mga oportunidad sa pamamagitan ng otoridad, mga promosyon, impluensya, pagkilala, o pagpapalawak ng negosyo. Nagsisimulang makinig ang mga tao. Ang bawat desisyon ay may bigat. At kapag kumilos ang dragon, mabilis na sumusunod ang mga resulta. Ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang yamang ito ay paggalang. Sa wakas, kinikilala ang tunay na halaga ng dragon, at kasabay ng pagkilalang iyon ay ang pag-usbong ng pananalapi. Hindi ito padalos-dalos na pera, ito ay kinikita sa pamamagitan ng impluensya at estratehikong pagkilos. Kapag nagsimula na ang momentum, lalo pa itong lumalakas at dumarami. Para sa dragon, ito ang panahon kung saan ang kapangyarihan at kasaganaan ay sa wakas magkasabay ng kumikilos, sa halip na magbanggaan. Zodiac sign #3, Snake, estratehikong yaman na dumadami. Hindi kailanman ibinubunyag ng snake ang lahat. Matalino, mapanuri, at likas na estratehiko, ginugol ng snake ang maraming taon sa pagmamasid ng mga padron na hindi napapansin ng iba. Sa usaping pinansyal, maaaring naranasan ng sign na ito ang mabagal na pag-usad o mga gantimpalang nahuli, hindi dahil sa kabiguan, kundi dahil natututo pa ang snake. Ngayon, ang kaalamang iyon ay nagiging mahalaga. Pinapabora ng siklong ito ang mga kalkuladong desisyon. Ang mga pamumuhunan, maingat na pagpaplano, negosasyon, at pangmatagalang estratehiya ay nagsisimula ng magbunga. Hindi hinahabol ng snake ang pera, inaayos nito ang posisyon ng sarili upang ang pera ang kusang lumapit. Ang isang maliit na oportunidad ay dumarami dahil ito ay pinangangalagaan ng may karunungan. Ang tuloy-tuloy na yaman ay nagmumula sa kontrol. Alam ng snake kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay. Ang balansing ito ang pumipigil sa pagkalugi at humihikayat ng tuloy-tuloy na paglago. Ito ay yaman na kalmado, sinasadya, at ligtas ang pakiramdam. Para sa snake, ang pera ay nagiging kasangkapan, hindi na pinagmumula ng stress. Zodiac sign #4, Horse, ang kalayaan ang nagbubukas ng daloy ng pera. Nahihirapan ang horse kapag ito ay nakakulong. Ang mga nakaraang stress sa pananalapi ay kadalasang nagmumula sa mga limitasyon, mga trabaho, sistema, o obligasyong pumipigil sa galaw at kalayaan nito. Ngunit sa siklong ito, ginagantimpalaan ang pagiging malaya. Dumadaloy ang yaman kapag tinatahak ng horse ang mga landas na kaayon ng kalayaan, mga flexible na karera, kita na may kaugnayan sa paglalakbay, sariling pinamamahalaang trabaho, o malikhaing mga gawain. Kapag tumigil ang horse sa pagpipilit ng uri ng katatagang hindi akma sa kanyang likas na pagkatao, nagsisimulang sumunod ang pera ng kusa. Ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang yamang ito ay pagkakatugma. Pinakamahusay gumagana ang horse kapag puno ng sigla, hindi kapag nakakulong. Kapag nagsimula na ang momentum, mabilis na nagkakapatong-patong ang mga oportunidad dahil ang sigla at entusiasmo ay humahatak ng paglago. Hindi ito pabaya o padalos-dalos na pera. Ito ay yamang kinikita sa pamamagitan ng hilig, bilis, at kakayahang umangkop. Kapag pinagkatiwalaan ng horse ang sariling instinct, nagiging maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng pananalapi. Zodiac sign #5, Pig, mga gantimpala matapos ang matagal na emosyonal na pagsasakripisyo.
Mas madalas magbigay ang pig kaysa tumanggap hanggang sa magbago ang siklo. Emosyonal na mapagbigay at lubos na tapat, kadalasang isinasantabi ng pig ang sariling kaginhawaan sa pananalapi para sa kapakanan ng iba. Dahil dito, nabubuo ang mahahabang panahong puno ng kawalan ng balanse. Ngunit ayon sa karunungan ng mga Tsino, ang kabutihang loob ay hindi kailanman nawawala, naghihintay lamang ito ng tamang oras. Sa siklong ito, ibinabalik ang lahat ng naibigay. Dumarating ang yaman sa pamamagitan ng suporta, pagkilala, o mga oportunidad na tila may proteksyon. Hindi na kailangang mag-isa ng pig sa pakikibaka. Dumarating ang tulong. Napapalitan ang katiyakan ng pag-aalinlangan. Ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang yamang ito ay emosyonal na balanse. Sa wakas, natututo ang pig na tumanggap ng walang guilt. Ang pera ay nagiging pinagmumulan ng kapayapaan sa halip na presyon. Lumalago ang ipon. Mas tumitibay ang seguridad. Pumapasok ang pig sa yugto kung saan ang kasaganaan ay nararamdamang karapat-dapat, hindi aksidente. Zodiac sign #6, rat, ang talino ay nagiging pangmatagalang pakinabang. Nabubuhay ang rat kahit sa mga sitwasyong bumibigay ang iba. Matalino, madaling umangkop at madiskarte, palaging nakakahanap ang rat ng paraan para magpatuloy, kahit sa gitna ng kahirapan. Ginagantimpalaan ng siklong ito ang lakas ng isipan na yon. Dumarating ang mga oportunidad sa pamamagitan ng matatalinong desisyon, mahusay na komunikasyon, kalakalan, at tamang tiempo. Alam ng rat kung paano gawing malalaking resulta ang maliliit na pagkakataon. Ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang yamang ito ay kamalayan. Bihirang makaligtaan ng rat ang mga senyales, at ang pagiging alerto na ito ang pumipigil sa pagbagsak ng pananalapi. Sa halip na hirap manatiling nakalutang, nagsisimula ang rat na umangat. Ang paglago ay nararamdamang matatag, kontrolado, at paulit-ulit na nagbubunga. Ang yaman ay nagiging isang bagay na lumalawak, hindi pa bago-bago. Para sa rat, ang talino ay sa wakas nagiging matibay at pangmatagalang katatagang pinansyal. Pangwakas na mensahe emosyonal na konklusyon. Ang yaman ay hindi kailanman basta-basta. Dumarating ito kapag hinubog na ng mga pagsubok ang karunungan, at ang pasensya ay naging tunay na lakas. Para sa 6 na Chinese zodiac signs na ito, ang pera ay hindi dumarating bilang isang biglaang himala, ito ay dumarating bilang pagpapatunay. Isang tahimik na gantimpala para sa mga taong nagtiis, natuto, at nagsumikap kahit walang nakakakita. Ngunit kahit hindi nabanggit ang iyong sign, mahalaga pa rin ang mensaheng ito. Nagbabago ang mga siklo. Maaaring buuin ang pagkakatugma. Kapag tumigil ka sa paghabol sa yaman at nagsimulang maghanda para dito, ang kasaganaan ay nagsisimulang kumilala sa iyo. Pagkatiwalaan mo ang iyong tiempo. Ang para sa iyo ay darating sa tamang oras, at kapag dumating na, hindi na ito basta alis.